Magandang buhay mga mag-aaral! Panibagong araw! Panibagong aral na naman ang ating matututunan ngayong araw. Kaya samahan niyo muli ako sa isang hitik at siksik na kaalaman na talakayan. Tara na! Tayo na! Sakay na sa jeepney ng karunungan. Take me to the place I used to run. Remember the house where I was born. But baby, you don't know me. Baby, you don't know. Manong, para po! Manong, dito lang po! Bayad ko po, salamat! But baby, you don't know me. Pamilyar ba sa iyo ang lugar na ito? Sa iyong palagay, anong bansa kaya ang aking naratingan? Sige nga, hulaan nyo. Tama ang iyong hula. Ako ay nasa bansa Singapore. Teka, bakit nga ba ako nandito? At ano naman kaya ang kinalaman ng bansang Singapore sa baksang tatalakayin natin ngayong araw? Gusto niyo bang malaman? Sige nga, sasabihin ko na sa inyo. Nandito ako sa bansang Singapore kasi ang paksa na tatalakayin natin ngayong araw, lalong-lalo na ang panitikan na maikling kwento ay nagmula sa magandang bansa ng Singapore. Kaya, handa na ba kayo? Sige nga, ihanda na ang inyong mga sarili dahil marami-rami kayong babaunin na mga kaalaman na iyong magagamit sa iyong ibayong pag-aaral. Muli, ako ang iyong guro sa wika at panitikan, Teacher Glidel, ang inyong guro sa asignaturang Filipino. Sa pagtatapos ng aralin, ikaw ay inaasahang makamit ang mga layuning ito. Una, nabibigyang kahulugan ang malalalim na salitang ginamit sa akda batay sa denotatibo o konotatibong kahulugan. Pangalawa, nasusuri ang mga pangyayari at ang kaugnayan nito sa kasalukuyan sa lipunang Asyano batay sa napakinggang akda. Pangatlo, nasusuri ang maikling kwento batay sa paksa, mga tauhan, pagkakasunod ng mga pangyayari, estilo sa pagsulat ng author, at iba pa. Pansinin ang dalawang larawan na nasa aking kanan at sa aking kaliwa. Ano ang pagkakaiba ng dalawa? Tama, ang ama sa aking gawing kaliwa ay sinasaktan ang kanyang anak, habang ang ama naman sa aking gawing kanan ay mapagmahal sa anak. Mula sa dalawang sitwasyong ito, sagutin niyo naman ang aking mga katanungan. Sa iyong palagay, alin sa dalawang ama ang dapat na tularan? Bakit? Pangalawang tanong, ano ba para sa iyo ang tamang pagtrato ng ama sa kanyang mga anak? Bakit ko ba natanong ang mga ito? Dahil sa araw na ito, ang maikling kwento na ating tatalakayin ay sumisentro sa isang ama, sa kanyang mga katangian, at kung paano niya tratuhin ang kanyang pamilya. Kaya makinig ng mabuti sa maikling kwentong Ang Ama na isang kwentong Singaporean na salin ni Mauro R. Avena. Upang lubos ninyong maunawaan ang kwento,
May mga gabay na katanungan akong inihanda para sa iyo. Una, ano ang pamagat ng napanood na kwento? Pangalawa, sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Pangatlo, saan ang tagpuan ng kwento? Pang-apat, ano-anong mga pangyayari na naganap sa kwento? At ang panghuli, anong pagpapahalagang pangkatauhan ang makukuha natin sa kwento? Uy! Andyan na ang tatay! May dala kaya siyang pansit ngayon? Baka mainit na naman ang ulo. Baka mapalo na naman tayo. Magkahalo lagi ang takot at pananabik kapag hinihintay ng mga bata ang kanilang ama. Ang takot ay sa alaala ng isang lasing na suntok sa bibig na nagpapatulo ng dugo at nagpapamaga ng ilang araw sa labi. Ang pananabik ay sa pagkain na paminsan-minsay inuuwi ng ama. Malaking supot ng mainit na pansit na iginisa sa itlog at gulay. Yay! May dalang pansit ang tatay! Sa wakas ay makakakain na ako ng masarap na pansit gisado. Masayang sambit ng isang anak. Ngunit ang totoo, para sa sarili lang niya ang inuuwing pagkain ng ama. Napakarami nito upang maubos niya ng mag-isa. Pagkatapos ay naroong magkagulo sa tira ang mga bata na kanina pa aali-aligid sa mesa. Mga anak, halina dito! Tapos nang kumain ang inyong ama. Halina't pagsaluhan natin ang kanyang natirang pagkain. Opo, inay! Kundi sa pakikialam ng ina na mabigyan ng kani-kaniyang parte ang lahat, kahit ito'y sansubo lang ng masarap na pagkain. Sa mga pinakamatanda at malakas na bata lamang mapupunta ang lahat, at ni Katiting ay walang maiiwan sa maliliit. 6 lahat ang mga bata. Ang 2 pinakamatanda ay isang lalaki, 12 anyos, at isang babae, 11. Matatapang ang mga ito kahit na payat, at nagagawang sila lang lagi ang maghati sa lahat ng bagay kung wala ang ina, upang tiyaking may parte rin ang maliliit. May 2 lalaki, kambal, 9 anyos, isang maliit na babae, 8 anyos, at isang 2 anyos na paslit pa. Katulad ng iba ay maingay na naghahangad ng marapat niyang parte sa mga pinag-aagawan. Naalala ko pa noon, 1 o 2 beses tayo sinurpresa ng tatay. Kaso, hindi na iyon naulit pa. Oo nga eh, naalala ko rin yan. Nakakamiss naman. Hayaan nyo na mga anak. Unawain na lamang natin ang inyong ama. Pagtsagaan na lang muna natin ang kanyang tirang pagkain. Makakaraos din tayo. Opo, Nay. Okay po, Inay. Hindi na nga naulit ang masayang okasyon na iyon. Ito ay napalitan na ng galit at away. Laging naririnig ng mga bata na madalas pagbuhatan ng kamay ng ama ang kanilang ina. Madalas ay may marka ito ng suntok sa mukha kung kaya't nahihiya ito na maglabada sa mga kapitbahay. Isang araw, Tanggal ka na sa trabaho. ang ama ay natanggal sa trabaho. Mainit ang ulo nito nang umuwi sa bahay dahil sa nangyari. Nagkataon naman, Uy, patahimikin mo na sa pag-iyak si Moymoy. Nandyan na ang tatay. Baka siya masaktan. Tahan na, Moy. Tahan na. Andyan na ang tatay. Baka mapalo ka. Mukhang mainit pa naman ang ulo. Kasi naman lagi na lang may sakit. Hindi pa natigil sa pag-iyak. Nakakabingi.
Ang batang si Muymoy ay sakitin at mahilig magtuklap ng langib ng sugat sa kanyang binti. Maya-maya pa ay nangyari nga ang kinakatakutan nila. Narinig ng ama ang ingay ng pag-iyak ng batang sakitin na si Muymoy. Maya-maya pa ay nabaling ang galit niya dito. Ano ba yan? Kapag hindi ka pa tumigil sa pag-iyak, makakatikim ka ng suntok sa akin. Walang awang sinuntok ng ama ang batang si Muymoy. Tumilapon sa kabilang sulok ang bata dahil sa hagupit ng kanyang ama. Makaraan ang 2 araw, namatay ang batang si Muymoy. Lubhang nalungkot ang pamilya sa pagkamatay ng bata. Bumuhos din naman ang pakikiramay sa kanila. Samantala, tila nagsisi at nakonsensya ang ama sa nangyari. Nalulungkot ito sapagkat wala na siyang trabaho, namatay pa ang kanyang anak. Kaawa-awa kong Muymoy. Kaawa-awa kong anak. Lubos akong nakikiramay sa pagkawala ng iyong anak. Bilang tulong, tanggapin mo ang munting salapi na ito. Nais ko ring ipabatid sa iyo na, sige na, tinatanggap na kitang muli sa trabaho. Nabalitaan ng amo ng ama ang nangyari sa kanya. Isang matigas ang loob pero mabait na tao, na noon di nagdesisyon kunin siya ulit para sa kapakanan ng kanyang asawa at mga anak. Naawa ito kung kaya't agad na nagpaabot ng tulong. Samantala, patuloy pa rin ang kalungkutan na nararamdaman ng ama at buong pamilya. Sa oras na iyon, napagtanto ng ama ang pagkakamali na kanyang nagawa, kung kaya't napagdesisyonan niya na magbabago na siya. Nais na niyang maging isang mabuting ama. Iyon ang natapos na mapanood ang maikling kwento. Kaya sa puntong ito, sagutin naman natin ang mga gabay na katanungan kanina. Para sa unang tanong, ano ang pamagat ng napanood na kwento? Ang pamagat ng kwentong inyong napanood ay ang ama. Para naman sa pangalawang tanong, sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Ang mga tauhan ay sina ama, Muymoy, ina, mga magkakapatid, ang amo ng pangunahing tauhan, at ang babae. Para naman sa tanong, saan ang tagpuan ng kwento? Tama, ang tagpuan ng kwento ay ang bahay ng mag-anak, simenteryo, at ang bayan. Para naman sa pang-apat na tanong, ano-anong mga pangyayari na naganap sa kwento? Ito ang mga pangyayaring naganap o nangyari sa kwento. Una, natanggal sa trabaho ang ama ng 6 na magkakapatid. Sunod, dahil sa hindi magandang pangyayari, umuwi na lasing higit pa sa normal ang kanilang ama. Sunod na pangyayari ay humalinghing dahil nagkasakit ang batang si Muymoy. Gagap ng buong pamilya kung gaano ikinaiinit ng ulo ng kanilang ama ang paghahalinghing ni Muymoy. Sunod naman, sa lakas ng kanyang paghahalinghing ay hindi maiwasang marinig ng kanilang ama ito at sa sobrang pagkainis ay sinuntok ng ama si Muymoy. Sunod na pangyayari ay pagkalipas ng 2 araw ay binawian ng buhay ang batang si Muymoy. Sunod naman, ipinagluksa at inilibing ng pamilya at mga nakikiramay si Muymoy. Sa kalagitnaan ng paglilibing ay nagdadalamhati at nagsisi ang ama sa kanyang nagawa.
Sa labis na pagsisisi at pagdadalamhati ay nag-alay ng pansit ang ama sa puntod ni Moymoy at ipinangako na hindi na muling bibili ng alak at magiging mabuting ama na. Para naman sa panghuling tanong, anong pagpapahalagang pagkatauhan ang makukuha natin sa kwento? Ang isa sa pagpapahalagang pagkatauhan ang makukuha sa kwento ay ang nasa huli ang pagsisisi. Binigyang liin ng kwentong ang ama ang kasabihang nasa huli ang pagsisisi. Sa mahabang panahon ng pag-aabuso at pananakit sa kanyang pamilya, natauhan lamang ang ama sa kanyang maling gawain nang binawian na ng buhay sa kanyang mga kamay ang kanyang musmus na anak na si Moymoy. Maliban pa riyan, ang isa pang pagpapahalagang pagkatauhan na makukuha sa kwento ay ang dahas ay hindi tamang tugon. Itinuro din ng kwento na kailanman ang dahas ay hindi tamang tugon, lalong-lalo na sa pamilya, na ang pagiging ama o padre de pamilya ay isang napakalalim na salita. Ang pagiging ama ay tumatago sa pagkakaroon ng anak. Ito ay makikita sa pagmamahal, pag-unawa at pag-aaruga na ibinibigay sa pamilya, kaalinsapay ng pagiging responsableng haligi ng tahanan. Ayan, inyo nang lubos na naunawaan ang kwento. Kaya upang sukatin ang iyong pag-unawa, may mga gawain akong inihanda na kailangan ninyong sagutan. Para sa unang gawain, ang gagawin ay ibigay ang konotatibo at denotatibong kahulugan ng mga salitang nakasulat sa makapal na titik ayon sa pahiwatig nito sa pangungusap. Ang unang pahayag ay, ang takot ay sa alaala ng isang lasing na suntok sa bibig na nagpapatulo ng dugo at nagpapamaga ng ilang araw sa labi. Ang pahayag na nakasulat sa makapal na titik ay alaala ng isang lasing na suntok sa bibig. Ano kaya ang konotatibo at denotatibong kahulugan ng pahayag? Ang konotatibong kahulugan nito ay nananakit o nanununtok at ang denotatibong kahulugan ay namamaga o may sugat. Para sa susunod na bilang, natatandaan ng mga bata ang isa o dalawang okasyon na sinorpresa sila ng ama na kaluwagang palad nito. Ang salitang nakasulat sa makapal na titik ay kaluwagang palad. Ano ang konotatibo at denotatibong kahulugan ng salita? Ang konotatibo kahulugan ay mapagbigay at ang denotatibong kahulugan naman ay malaking kamay. Para sa susunod na bilang, kung umuuwi itong pasigaw-sigaw at padabog-dabog, tiyak na walang pagkain at ang mga bata ay magsisiksikan, takot na anumang ingay na gawa nila ay makainis ama at umakit sa malaking kamay nito upang pasuntok na dumapo sa kanilang mukha. Ang mga salitang nakasulat sa makapal na titik ay umakit sa malaking kamay. Ano ang konotatibo at denotatibong kahulugan ng mga salita? Ang konotatibong kahulugan ng umakit sa malaking kamay ay tumukso sa kamay na maging malupit, habang ang denotatibong kahulugan naman nito ay nag-akit o nagudyo. Para sa pang-apat na pahayag, alam nila na ang halinghing niyon ay parang kudkuran na nagpapangilo sa nerbiyos ng ama at ito'y nakakabulahaw ng sisigaw at kung hindi pa iyon huminto, ito'y tatayo, lalapit sa bata at hahampasin iyon ng buong lakas. Ang salitang nakasulat sa makapal na titik ay nagpapangilo sa nerbiyos. Ano ang konotatibo at denotatibong kahulugan ng salita?
Para sa bilang, ang konotatibong kahulugan ng salita ay nagpagalit o nagpayamot, habang ang denotatibong kahulugan naman ay nagpainis. Ang balita tungkol sa malungkot niyang kinahinatnan ay madaling nakarating sa kaniyang amo, isang matigas ang loob pero mabait na tao, na noon din nagdesisyong kunin siya uli para sa kapakanan ng kanyang asawa at mga anak. Matigas ang loob. Ano ang konotatibo at denotatibong kahulugan nito? Para sa panghuling pahayag, ang tama ay sa konotatibong kahulugan ng matigas ang loob, ito ay nangangahulugang walang awa, habang ang denotatibong kahulugan naman ay hindi tinatablang puso. Alam mo ba na sa malawakang pagkakaunawa, ang pang-aabuso sa bata ay maituturing na paggawa o hindi paggawa na maaaring magpahamak o magpahina sa pisikal o psikolohikal na kalusugan ng mga nasa edad 18 pababa. Ang naturang kahulugan ay sang-ayon sa pamantayan ng mga komunidad at mga dalubhasa. Pinagtibay noong 24 ng Marso taong 2004 ang kauna-unahang batas sa Pilipinas laban sa pag-aabuso ng mga bata at mga kababaihan. Ito ay ang Violence Against Women and Children Act of 2004 o ang tinatawag nating VAUC. Nakapaloob sa batas na ito na isang krimen ang pang-aabuso sa mga bata at kababaihan, pisikal man at verbal, at may karapatan na kaparusahan. Hindi na bago sa atin ang mga balitang may mga magulang na nang-aabuso sa kanilang mga anak. Ngunit pakatandaan lamang na ang ating pamahalaan ay nagtakda ng batas upang mapahinto ang mga pag-aabusong iyan. Ang kwento ay nagturo din sa atin na mayroon tayong mga pananagutan na ginagampanan bawat isa. Maaring ito ay pananagutan ng magulang sa anak, o kaya'y anak sa magulang, o di kaya'y pananagutan ng pamahalaan sa bawat pamilyang Pilipino. Kaya para sa ating ikalawang gawain, ang gagawin nyo lang ay tukuyin kung aling pananagutan ang ipinapahiwatig ng pahayag. Ito ba ay pananagutan ng magulang, anak, o pamahalaan? Para sa unang pahayag, magbigay ng proteksyon sa bata mula sa mapanganib na kapaligiran at mga tao. Aling pananagutan kaya ito? Ito ay pananagutan ng magulang. Para naman sa pahayag, libreng edukasyon para sa mga mamamayan. Tama, ito ay pananagutan ng pamahalaan. Para naman sa ikatlong pahayag, alagaan at pahalagahan ang magulang tulad ng pag-aalaga at pagpapahalaga nila sa atin. Kaninong pananagutan ito? Ito ay pananagutan ng anak. Para sa ikaapat na pahayag, magbigay ng edukasyon upang magawang responsable siyang mamamayan ng lipunan. Aling pananagutan ito? Ito ay pananagutan ng magulang. Susunod na pahayag, makinig sa mga pangaral. Kaninong pananagutan ito? Ito ay pananagutan ng anak. Para sa ika-6 na pahayag, pagbibigay hanapbuhay sa mamamayan. Ito ay pananagutan ng magaling. Ito ay pananagutan ng pamahalaan. Sa susunod na pahayag naman, maayos na supply ng tubig at kuryente. Kaninong pananagutan ito? Magaling, ito ay pananagutan ng pamahalaan.
sa susunod na pahayag. Magbigay ng pangangalagang medikal kung ang bata ay may sakit. Kaninong pananagutan iyan? Ito ay pananagutan ng magulang. Pananagot na pahayag. Sumunod sa utos ng magulang, kaninong pananagutan iyan? Magaling, ito ay pananagutan ng anak. At para naman sa panghulog, magbigay ng sapat at mahusay na kalidad ng pagkain, damit at tirahan sa bata. Kaninong pananagutan ito? Magaling, ito ay pananagutan ng magulang. Maraming salamat sa iyong aktibong pakikilahok. Tunay ngang nakikinig kayo sa ating talakayan. Para naman sa ating panghuling gawain, ikaw naman ang bibigyan ko ng pagkakataong magbahagi. Ang gagawin mo lamang ay alalahanin ang iyong ama o di kaya'y isang taong tinuturing mong ama. Magbigay ng kanyang mga katangiang labis ninyong hinahangaan. Umabot na tayo sa pagtataya ng aralin o ang ating pagwawakas na pagtataya. Palakpakan ang inyong sarili dahil inabot natin ang bahaging ito. Para sa ating pagtataya ng aralin, ang gagawin nyo ay basahin at unawain ng mabuti ang mga pangungusap. Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat sa sagutang papel.
narating na natin ang huling bahagi ng ating paksang talakayan. Binabati kita dahil natapos mong pag-aralan ang kabuuan ng module. Kaya para sa iyong sipag at pagkamasigasig sa pag-aaral, isang palakpakan na may kasamang hiyawan ang aking ibibigay para sa iyo. Hanggang sa susunod na naman nating pagkikita mga mag-aaral, mag-iingat kayo palagi. Muli, ito si Teacher Glidel, ang inyong guro sa wika at panitikan na nagsasabing pag-alapin nyo pa ng maigi ang inyong puso sa pag-aaral. Maraming salamat at paalam!